Nasa ating linya po ang kalihim ng Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manny Bonoan. Secretary Manny, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Secretary. Magandang umaga, Orly. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Mamaya ko na ako kumustahin yung ating mga kaibigan ngayong Sunday morning. Pero alam ko nagkakape-kape muna yung mga yan dahil umuulan pa maputik Maputik. Secretary, ilang Yeah. tama ho ba nasa 7 hanggang 10 kalsada ang ina-action ng po ngayon DPWH dahil hindi ho ma-access ng ating po mga motorista sa Luzon na area pa lang ito. Tama ho ba ito, Secretary? More or less, Orly, mula nung July 17 hanggang kahapon, Mhm. hanggang 6 o'clock, ang report sa akin ay 13 national roads were rendered impassable Mhm. mula sa Region 6. Sa Region 6, dito sa Iloilo, Antique, tapos dito sa Negros Island Region, Mhm. Region 8, Cordillera at Region 2, no? Mhm. So, labing tatlo, ganun pa man, 8 na ang cleared kahapon, 8 na yung cleared kahapon and were 5 na already lang. passable. Oo. 5 na lang, pero itong 5 mostly nasa Apayao na, sa Cordillera na ito. Oo, nakita ko nga kahapon, binabalita nga namin yung nag-viral video pa ngayon, yung nagulungan ng malaking tipak ng bato na sasakyan sa may Camp 7 yata o yun, sa Oo Quezon nga, Road. sa may Quezon Road, Oo. Kumusta medyo ho bang Quezon Road ngayon? Meron bang mga pangangailangan ng karagdagang mga kagamitan doon para maklear? Nadaraanan na ho ba? Ano ho bang pinakahuling sitwasyon doon, Secretary? For now, Orly, hindi pa pwedeng daanan yung Quezon Road Mm. for safety reasons, kahit na inaalis yung mga rockfall at saka soil erosion ngayon dyan. At kasi malalakas pa ng ulan, so for safety reason, hindi pa namin daanan muna ng mga sasakyan natin dyan, no? Mm. If anybody, kung gustong pumunta sa Baguio, dito lang muna sa Nagilian Road at saka sa Marcos Marcos Highway Highway. Oh, muna. okay. Yun muna. Oo. Walang problema Kasi sa Marcos Highway. Maayos wala po sa naman, kasanagin yan. Okay. wala. Ano pa ho ito? Ano pa ho yung 5 kanyo? Bali, ano pa ho yung 4 na mostly nasa Cordillera region? Karamihan dito yung mga kalsada natin dito sa Apayao, nagdudugtong na Apayao sa Ilocos Norte at saka yung National Road sila papunta ng Cagayan. Mm. So, palagay ko itong araw na ito, pagka medyo gumanda na yung panahon, hindi naman gaano kagrabe yung mga nangyari diyan. Kaya lang, series kasi yung sa isang kalsada, mga 3 o 2. Mm. Kaya unahin mo na yung isa, tapos pupunta sa pangalawa, yung mga gano'n. So, I hope that today, cleared na yung mga kalsada natin mamaya. Alright. Wala namang naiulat sa inyo kasi pinagmamasdan ko itong mga pinsala mula nung binanggit nyo July 17. Mukhang matindi pala epekto. Oo. Antique, no? Dito sa Davao Occidental, Davao del Sur, ang daming mga Yeah. wala naman ditong napinsalang mga tulay na maaaring makaapekto, no? Wala naman. And just already, wala naman kami reported na sino natulay. Actually, mostly ang mga nangyari dito ay yung mga sa mga biglang pagbuhos na malalakas na ulan lang. So, yun lang. Wala naman nasirang tulay natin na malalaki. Okay. Sa ngayon, itong mga binabanggit natin mga apektado kalsada, madaraanan naman ito ngayon within today o siguro by tomorrow? Yeah. Sisikapin namin, Orly, yung mga crew namin, have been 24 hours under alert. Kaya lang, sabi ko nga, yung kuminsan kasi sa isang kalsada, 3 yung may mga soil erosion, so hindi ka Mm. makapunta sa pangalawa kung hindi mo kumpulin Ayusin yung muna yung una. una. Oo. Yung mga ganon. So, Mm. well, kasi hindi naman gaano malalaki yung sira na sinabi sa akin. So I'm hopeful na within the day or tomorrow, at least by tomorrow, Mm. possible may mga
kalsada natin. Sana naman hindi madagdagan yung pinsala na tutuklasan natin habang Oo nga. tumatagal. Puro mga ano lang, naguhuan ng lupa. So may mga umabot ng kalsadang mga tipak ng Oo bato nga. o lupa. Madali lang i-clear kasi pag ganun, Secretary. Wag lang madadali tulad ng nangyari dun sa kalsada patungo ng Camarines. Nagiba yung kalsada at na parang nagka-crack dahil may ano bumigay na section po Yeah. doon dahil sa walang tigil na pagulan, Secretary, ng malaking Eh, pinsala. ang maganda naman Norley, yung mga major roads natin like Manila North Road, Mm. Cagayan Valley Road, yung mga major roads, bukas naman Mhm. hanggang ngayon. Okey. Isa rin sa aking, sanhin na pagtawag po sa inyo, yung nangyari kahapon dito sa may Katipunan. May bumigay ang alam ko may abiso ho galing sa inyo na kung sakaling magtatayo kayo ng ganyang mga billboard 'pag ganitong masama ang panahon, kakalasin at aalisin na 'yan hindi para hindi mapinsala kung sakaling madisgrasya dahil hanginin o ulanin. Hindi ko lang alam kung anong dahilan bakit parang sinasabi di yata tiniklop yung billboard diyan sa may Katipunan at naging sanituloy ng paggawa ng natumbay na may mga naapektuhan sasakyan at nawalan ng supply ng kuryente, ilan po diyan sa malapit sa lugar. Oo nga, Orly, it's a matter of standing protocol 'yan na pagka may mga bagyo lalong-lalo na kung ito, dumadaan sa mga lugar at may mga billboards, meron yung standing protocol na ipinapatupad namin na dapat, tiklopin muna yung mga billboards para sa gano'n, hindi mapinsala, matumba o yung Mm, yung mangyari nga do'n dito sa may Katipunan. mm. So anyway, dapat tignan namin kung, ano nangyari diyan together with the, building official who is in charge in that area. Mm. Ano Mukhang ang alam ko 'pag ganitong mga pangyayari may tulad ng binabanggit niyo imbestigasyon at, mm. pagmumultahin kung talagang hindi sumunod dun sa, bilin na 'pag umuulan, Yeah. tinitiklop ang billboard. Ano po, Secretary? Ang kuwan kasi dito Orly, kasi kung meron yung mga banta na halimbawa yung, kung minsan kasi kung wala yung, typhoon signal warning, at, yu yung protocol kasi is based on typhoon warning signal kasi. Oo, Dito oo. kasi Yung dito sa Metro Manila kasi wala tayong wala nga, typhoon yun nga po. signal, Pero alam signal. natin na 'pag ganyang, natatantya natin na may lakas minsan pinagkukusa na rin natin, ano po. Dahil Yeah, mukhang yung iba naman yata nagtiklop. Namumukod tangi lang yata sa Katipunan hindi yata nagtiklop kung di ako nagkakamali. oo nga. Yeah, Alright, dapat titignan namin 'yan Orly. okey. Anyway, Secretary pahabol na lang po siguro. Mabuti naman binabanggit niyo walang mga tulay na apektado at least Mm, wala tayong maidadagdag sa ating pangamba o opo. pinagkakaabalahan tulad sa San Juanico Bridge. May nagtatanong dito kasi kumusta na raw ho ba yung repair sa, basta San Juanico Bridge yata ito, Secretary? Kumusta na ho ba? Yeah. Well, sa ngayon at sa utos ng ating presidente kailangan na kumpunihin yung, mga weak, segments ng San Juanico Bridge, so that yung, 3 tons load limit na ini-impose namin ngayon, even before December, makumpuni namin para mapayagan natin ng, increase na load limit, up to 12 to 15 tons siguro. Mm. Ongoing 'yan at, medyo, pinapaspasan nga namin para makaabot kami do'n sa deadline na ini-impose ng presidente. Okey. Anyway, wala naman po tayong naging problema ano po, dito sa ating mga inihanda. Sabagay sa Metro Manila yung, mga, pumping station, under MMDA, wala naman po Kaya tayong naging, problema at, awa ng Diyos mabilis naman palang humupa yung mga binaha kahapon. Meron pang hanggang dibdib, hanggang tuhod, pero nawala naman pagsapit ng gabi, mabilis. kaya umaandar naman yung mga pumping stations natin kasi, kinumpuni namin karamihan na sa mga pumping stations, in-increase namin yung, discharge capacities nila. Again, pinakaimportante rito ay dapat hindi sana mabarahan yung mga inlets natin para tuloy-tuloy yung daloy ng, baha sa mga pumping stations. Secretary, maraming salamat at patuloy kami makikipagdayo po sa inyo sa mga dapat nating, ipaalam sa ating mga kababayan, mga kalsadang apektado at sana hindi na madagdagan ito. Pero sabi niyo nga kanina nasa 3 hanggang 5 na lang ang, ating sinisecure o inaayos sa ngayong araw na ito. Ano po?
Salamat din, Orly. Thank Oo. you. Thank Siya you nga very much pala, sa inyong time po. pakisabi lang dyan sa, andyan dyan ba si birthday boy? Si Sir Boy? Ay, oo nga. Pakisabi sa Sabihin kanya, ko. pakisabi kape-kape muna tayo at sa mga Ah, tropa niya. Umuulan eh. Gusto umuulan. ko pa naman sanang bisitahin si GM Corley Binluan dyan, saka si Sir, Oo nga. si OM Ricky De Los Santos, si Kuya Ricky. Kaso nag-uulan. Pakikumusta na lang. Yes, Orly. Hayaan mo't makakarating. Thank you po, thank you dyan. Magandang hapon kami. Salamat po sa Salamat. inyo. Si Salamat, Orly. Secretary Manny Bonoan, mga kapuso ng Department of Public Works and Highways sa DPWH, ang inyo pong napakinggan, mga kapuso. Hilingan, walang pinoprotektahan.